Noong unang panahon, sa mundong lumulutang ang mga kaharian sa kalangitan, may isang alamat na gumimbal sa lahat ng mandirigma. Isinulat ng pinakamakapangyarihang Magic Emperor ang Catalog of 9 Cave Recipes, hindi ito simpleng aklat. Nakapaloob dito ang buong karunungan at kapangyarihan ng kanyang buhay. Ang sinumang magsasanay dito ay kayang hawakan ang langit at lupa sa kanyang mga palad. Ngunit ang kapangyarihan ay sumpa rin. Ang aklat ay nawasak at nagkapira-piraso, nagkalat sa buong mundo. At ngayon, ang mga piraso nito ay muling nabuo, sa kamay ng iisang tao. Siya si Zhou Yifan, ang Magic Emperor, ang dating kinakatakutang Devil King ng buong kontinente. Nakaupo sa kanyang tronong binabantayan ng mga halimaw, hawak ang aklat ng 9 na lihim, hindi siya nababahala. Ngunit ang balita ay kumalat na. Dahil sa aklat na iyon, siya na ang target ng lahat ng eksperto sa martial arts. Isang sugo ang dumating, humihingal, Panginoon, hindi ito maganda. Ang mountain troop ay nilusob, silang lahat ay patay na. Lumuhad ang kanyang disipulo, si Zhao Cheng, puno ng kaba, Guro, nag-aalala ako. Malapit na rito si Seven Emperor. Sa gitna ng paparating na bagyo at kidlat, sa gitna ng mga kaaway na nagtitipon sa himpapawid, iisa lang ang sinabi ng Magic Emperor. Kalmado, walang takot, walang pangamba. Huwag kayong magpanik. Dahil ang tunay na kapangyarihan, ay hindi kailanman natitinag. Sa kabila ng banta ng mga hukbo at ng galit ng 7 Emperors, hindi natinag si Zhou Yifan. Tumayo siya, humakbang patungo sa liwanag, ang itim na balabal humahampas sa hangin na parang mga pakpak ng demonyo. Kahit ang 7 emperador, hindi tatalo sa aking lakas. Ngunit may bahid ng pagkamangha sa kanyang boses. Hindi ko inaasahan na matatalo nila ang aking mga tauhan. Sige, tingnan natin sila. Sa labas, bumubukas ang kalangitan. Kidlat ang gumuguhit sa galit na ulap. Daan-daang mandirigma, nakahanay, lumulutang sa ere. Ang buong mundo ng martial arts ay nagtipon-tipon para sa iisang layunin. Isang sigaw ang yumanig sa himpapawid. Magic Emperor, ibigay mo ang aklat. Ngunit imbes na takot, isang ngisi lang ang isinagot ni Zhou Yifan. Tumambad ang mapupulan niyang mga mata na nagniningas sa kapangyarihan. Para sa kanya, ang hukbong ito ay walang iba kundi mga insekto lamang. Nangangahas kayong kalabanan ako. Sa isang iglap, lumipad siya pataas. Ang kanyang kapangyarihan sumabog na parang bagyo, at sa isang bagsak ng kanyang kamay, dugo ang umulan sa kalangitan. Mag-ingat kayo, sigaw ng mga kalaban, pero huli na. Paparating na siya. At sa gitna ng sigawan, sa gitna ng kidlat at kamatayan, isa lang ang naririnig. Ang halakhak ng isang hari. Haha, sa wakas, nandito na rin kayo. Dahil para sa Magic Emperor na si Zhou Yifan, ito ang laban na matagal na niyang hinihintay. At dumating na sila, ang 7 Emperors. Lumulutang sa himpapawid, nababalot ng liwanag at kapangyarihan. Ang pinuno nila, ang Emperor of Sword, nagsalita. Ibigay mo ang aklat ng 9 na lihim, at hahayaan ka naming mabuhay. Sa likod niya, isa-isa nang lumantad ang mga haligi ng sanctuary. Ang buong Holy Land, kalaban na niya. Alam mo ba ang sitwasyon mo? Sigaw ng isa, kalaban mo ang buong sanctuary. Akala mo ba wala nang mas malakas sa'yo? Si Zhou Yifan, ang Magic Emperor, ay napangiti lang. Isang ngiting malamig at puno ng pangungutya. Kahit magsama-sama pa kayo, hindi niyo ako matatalo. Bakit ba kayo nagpapakahirap? Naghahanap ba kayo ng kamatayan? Ngunit sa gitna ng tensyon, may isang tinig na mas matalim pa sa espada ang yumanig sa kanya. Panginoon ko, sumuko ka na. Ito na ang oras mo para mamatay. Napalingon si Zhou Yifan, hindi makapaniwala. Zhao Chen. Ikaw pala, ang taksil. Ikaw ang nagsiwalat ng lahat tungkol sa aklat ng 9 na lihim at sa mountain troops. Lumutang sa ere ang kanyang pinagkakatiwalaang disipulo. Ang batang inalagaan niya, ang batang tinuruan niya mula pa noong bata pa ito. Nakatitig lang si Zhao Chen, may ngiting mapait. Pinalaki kita, tinuruan kita mula pagkabata, bakit mo ako pinagtaksilan? At dito bumulalas ng galit at sakit si Zhao Chen. Panginoon ko, kahit naguro kita,
hindi mo dapat sinusolo ang aklat ng siyam na lihim. Tinuring mo akong magnanakaw, hindi mo man lang ako pinayagang basahin ito. Katahimikan, kidlat lang ang naririnig. Si Zhou Yifan, ang kanyang pulang mga mata nagninanga sa galit at pagkabigo. Pinagtaksilan mo ako dahil lang sa ganyang dahilan. Sa sandaling iyon, naunawaan ng Magic Emperor. Hindi ang Seven Emperors ang tunay na kalaban niya, kundi ang ahas na matagal na niyang kinupkop. Tumagos ang espada ni Zhao Chen sa likod ng kanyang guro. Dugo ang bumalong sa bibig ni Zhou Yifan. Ngunit imbes na sigaw ng sakit, isang mahinang tawa lang ang narinig mula sa Magic Emperor. Bahala ka na, isipin mo na ang gusto mong isipin tungkol sa akin. Ngumisi si Zhao Chen, hawak pa rin ang nakabaong espada. Pero ngayon, hindi ka na makakatakas, Panginoon. Naalala mo ba, tinuruan mo ako tungkol dito. Tumawa ng malakas si Zhou Yifan, kahit ramdam ang kamatayang paparating. Haha, Zhao Chen, tinuruan kita mula pagkabata. Pero napakakitid ng utak mo. Masyado kang balisa at walang tiwala. Sa mundong ito, wala ka ng mapagkakatiwalaan. Napakagaling. Sa gitna ng liwanag at sigawan ng mga kalaban, tumitig si Zhou Yifan sa langit. Duguan, sugatan, pero ang mga mata nagniningas pa rin sa kapangyarihan. Kung ganito rin lang, wawasakin ko na ang aklat ng siyam na lihim, kasama ang katawan ko. Para walang sino man ang makakuha nito. Masama ito, gusto niyang magpakamatay, sigaw ng isa sa Seven Emperors. Boom! Isang pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong kalangitan. Nayanig ang mundo. Ang kapangyarihang inipon ng Magic Emperor sa buong buhay niya, pinakawalan niya lahat sa isang iglap. At sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, isang kaluluwa ang lumipad pataas. Tumagos sa ulap, lagpas sa mga bituin. Bumagsak ang katawan ng Devil King sa lupa, kasama ng daan-daang bangkay ng mga nagtaksil sa kanya. Ngunit ang kwento ng Magic Emperor, hindi pa nagtatapos. Dahil habang ang kanyang kaluluwa ay lumulutang sa kawalan, isang kakaibang liwanag ang tumama sa kanyang noo. At sa isang iglap, damilat ang mga mata. Hindi na ito ang mga mata ng Magic Emperor. Ito ang mga mata ng isang bagong simula. Katahimikan. Malamig ang lupa sa kanyang likod. Madilim ang gubat. Nagmulat ang mga mata ni Zhou Yifan. Hindi na ang mapupulang mata ng isang Devil King. Ito ang mga mata ng isang binata. Isang batang mahina. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Sugatan. Nanghihina. Hindi ito ang katawang kayang yumanig ng mundo. Ito na ba, ang katawan ko ngayon? Dahan-dahan siyang tumayo, puno ng gulat at hindi makapaniwala. Hindi ko inaasahan, na mabubuhay akong muli, sa katawan ng batang ito. Inilibot niya ang tingin. Madilim na kakahuyan. Tahimik. Walang digmaan. Walang mga emperador. Isang iglap, bumalik ang titig ng dating Magic Emperor. Malamig, matalim, puno ng galit. Sa dilim, may gumalaw. Isang pares ng mata na nagniningas sa berdeng liwanag. Isang ungol. Lumabas mula sa mga anino ang dalawang halimaw. Mga lobo na singlaki ng tigre, pangil na tumutulo ang laway, mga mata na gutom sa laman. Pinalibutan siya. Pero imbes na takot, isang ngisi ang gumuhit sa labi ng batang may kaluluwa ng isang emperador. Hindi ito katapusan. Ito ang simula. At sa unang pagkakataon sa kanyang ikalawang buhay, sumigaw si Zhou Yifan. Lumayas kayo. Dahil kahit nasa mahinang katawan siya ngayon, siya pa rin si Zhou Yifan. Ang Magic Emperor ay nagbalik. Ang sigaw ng Magic Emperor ay yumanig sa gubat. Ngunit ang mga halimaw ay hindi natinag. Mula sa dilim, lumitaw ang pinuno nila. Isang napakalaking lobo, pangil na nangangintab, galit na galit. Ang gubat ay napuno ng alulong at pagaspas ng mga pakpak. Takot ang bumalot sa paligid. At sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang narinig ni Zhou Fan. Mahina, nagmamakaawa. Arg! Zhou Fan, please, save me. Napalingon siya. Isang lalaki, sugatan, nakahandusay sa lupa. Desperado ang mga mata nito, nakatingin sa kanya. Siya ba? Napakunot ang noo ni Zhou Yifan. Mukhang, kilala siya ng may-ari ng katawang ito. Ngunit walang awa sa mga mata ng Magic Emperor.
Tiningnan niya ang lalaking nakahandusay, at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Niis, ang kapangyarihan niya ay nasa second layer. Pwede to. Humakbang siya palapit, hindi para iligtas, kundi para kumuha. Bumagsak ang kanyang kamay sa mukha ng lalaki. Nanlaki ang mga mata nito sa takot. Anong ginagawa mo? Napangisi lang si Zhuo Yifan. At sa malamig na tinig, bumulong siya. Tama ka, hindi ako si Zhuo Fan. Ako ang Magic Emperor, Zhuo Yifan. Sa isang iglap, isang liwanag ang sumabog mula sa kanyang palad. The Nine Secret Technique, Drain Touch. Isang nakakakilabot na sigaw ang palm unit sa katahimikan ng gubat. A-A-A-A-H-H-H-H. Ang liwanag ng kapangyarihan ay hinigup mula sa katawan ng lalaki. Enerhiya, lakas, buhay, lahat ay nilamon ng kamay ng Magic Emperor. At nang matapos ang lahat, tumahimik ang gubat. Tumayo si Zhuo Yifan, mas malakas na ng kaunti. Mas buhay na ang mahinang katawan na ito. Tumangala siya sa kalangitan. Madilim pa rin, ngunit sa silangan, unti-unting sumisilip ang liwanag ng bagong araw. Ang unang biktima ay nakuha na. At ito pa lang ang simula ng kanyang paghihiganti. Naiwan ang katahimikan matapos ang sigaw ng lalaking nilamon ng Drain Touch. Umupo si Zhuo Yifan sa harap ng bangkay. Pumikit, huminga ng malalim. Sa talaan ng siyam na lihim, ang Drain Touch ang pinakamataas na teknik ng demonyo. Hinihigop nito ang kaluluwa at lakas ng iba para maging akin. Pero hindi basta ito. Kailangan mo itong tunawin ng maigi. Para walang pagtanggi mula sa kaluluwa. Para maging tunay na sayo ang kapangyarihan. FWOOOSH. Nagliyab ang kanyang kamay sa apoy na itim at pula. Umusbong ang galit sa kanyang mga matang kulay lila na ngayon ay nag-aalam. Kaya kailangan ko munang buhayin ang kapangyarihang ito, bago ko ito tuluyang maangkin. Boom! Isang pagsabog ng enerhiya ang yumanig sa gubat. Mga bato nagliparan, mga puno nayanig. Sa gitna ng usok at kidlat, tumayo ang isang anino. Mahina pa ang katawan, pero ang aura na ng isang halimaw. Tumangala siya sa madilim na kalangitan. Ang kanyang boses, malamig at puno ng sumpa. Emperor of Sword, Zhuo Cheng, maghintay ka lang, darating din ako. Whoosh! Isang malakas na pagaspas ng hangin. At sa pagsikat ng araw, sa pagitan ng mga punong yumanig at mga ibong lumilipad papalayo, isang pangako ang binitiwan ng muling nabuhay na Devil King. Sa oras na makabalik ako sa Holy Land, iyon na ang magiging katapusan ninyong lahat. Ang pangako ng paghihiganti ay binitiwan na. At ang mundo, dapat lang na matakot. Sumabog ang liwanag sa gitna ng gubat. Mga kidlat na puti ang pumulibot sa katawan ni Zhuo Yifan. Tumayo siya mula sa usok, mga mata nagniningning. Ang mahinang katawan na ito, ngayon ay pumipintig na sa kapangyarihan. Ngumisi siya, isang ngising demonyo. Ang katawang ito, mula sa wala, naitayo ko na hanggang ikalimang antas. Whoosh! Lumipad siya sa mga sanga ng puno. Magaan, mabilis, walang kahirap-hirap, para lang siyang lumulutang sa hangin. Tumingin siya sa malayo, sa kalangitan ng Holy Land. Mukhang matagal pa bago ako makabalik sa Holy Land. Ngunit sa kanyang boses, walang panghihinayang. Puro pananabik. Tumalon siya pababa, tumapak sa sanga, at doon, tumigil siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. May nararamdaman ako doon. Sa kabilang bahagi ng gubat, sa isang malawak na daan, isang grupo ng mga mandirigma ang nagtitipon. Naka-uniforme, may mga espada, at sa gitna nila, isang babae at isang lalaking galit na galit. Sumigaw ang lalaki, si Pang Tongling, head guardian ng Luos family. Sun family, kayo ang mga TAKSIL. Niloko nyo kami. Nakasunod lang ang babae sa kanyang tabi. Tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Mula sa itaas, nakatitig si Zhuo Yifan. Ang dating Magic Emperor, ngayon ay nakasaksi ng isang alitan ng mga mortal. Isang alitan na maaaring maging unang hakbang sa kanyang pagbabalik. Mula sa taas ng puno, tahimik na pinagmamasdan ni Zhuo Yifan ang tensyon sa ibaba. Sigaw ni Pang Tongling, ang head guardian ng Luo family, Sun family.
Kayo ang mga TAKSIL. Niloko nyo kami. Sa kabilang panig, sumagot si Sun Guanjia, alila ng Luo family na nagtaksil. May ngising mapagmataas, Pang Tonling, ilang taon na tayong magkasama. Dapat alam mo na kung paano ang takbo ng mundo. Hui Longzang, dugtong niya, ito ang spiritual martial art ng Luo family na ipinamana sa bawat henerasyon. Sa gitna ng mga tauhan, tumayo ang isang babae. Maganda, matapang, puno ng galit. Hindi namin ibibigay sa inyo yan. Kahit mamatay pa kami. Sa tabi niya, isang batang lalaki ang nagpupuyos sa galit. Ate, huwag mo akong pigilan. Papatayin ko ang mga taksil na to. Tahimik lang si Zuo Yifan na nakikinig. Kaya pala nagkakagulo ang Luo family, bulong niya sa sarili. May mga bandido, may pagtataksil. Humawak siya sa kanyang dibdib. May kakaibang init, isang pamilyar na pakiramdam. Mga bandido, Luo family, ang pakiramdam na to, napakunot ang noo niya. Ano bang koneksyon ng pamilyang ito sa katawang to? Mas mabuti pang umalis na ako. Pak! Tumalon siya palayo, mabilis, parang anino. Whoosh! Ngunit sa kalagitnaan ng pagtalon, biglang kumislap ang kanyang mga mata. May liwanag na dumaan. Isang sandatang lumilipad patungo sa kanya. Blag! Salag! Nahawakan niya ang talim gamit ang kamay lang. Walang hirap. Bumagal ang mundo. Nanlaki ang mga mata niya. Ano ang nangyari? Dahan-dahan, gumuhit ang isang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting malamig, ngiting demonyo. Ang Magic Emperor ay nakakita ng pagkakataon. At kapag ang demonyo ay ngumiti, may dadanak na dugo. Nahawakan niya ang sandata. Walang gasgas. Walang kahirap-hirap. Sa gitna ng gubat, sa gitna ng sigawan ng Luo at Sun family, isang anino ang nakatayo sa itaas. Tahimik, nakangiti. Ang ngiting iyon, hindi ngiti ng isang bayani. Ngiti ng isang demonyong nagising. Ang Magic Emperor ay narito na. Nasa mahinang katawan, nasa mundong mortal. Ngunit ang kanyang mga mata, nagninangas pa rin sa gutom. Gutom sa kapangyarihan, gutom sa paghihiganti. Tumingin siya sa ibaba. Sa mga taong nag-aaway, sa mga taksil, sa mga bandido. Para sa kanya, lahat sila ay pare-pareho lang. Mag-subscribe lang para updated kayo sa mga bagong chapter ng manhwang ito.